Welcome to K-Catalog. KIIP Level 2 Unit 5 ng workbook. Let's start with vocabulary review. Sabi, grime 맞는 단어를 쓰세요. So, isulat daw natin sa blanks yung tamang mga words. So, ito, yorinada, fever or yung ating lagnat, 기침을 하다, inuubo or may ubo, 콧물이나다, sinisipon, may sipon, 머리가 아프다, masakit ang ulo. So, for number 1, hindi ko na siya isusulat, no? Lalagyan na lang natin ng letter para mabilis tayo. A, B, C, and D. Number 1, masakit yung ulo niya, so letter D. 머리가 아프다. Number 2, may lagnat, letter A. 열이 나다. Number 3, inuubo, 기침을 하다. And then, yung may sipon, 콧물이 나다. For number 2, instruction, 그림을 보고 대화를 완성하세요. Tingnan daw natin yung mga pictures and complete natin yung conversation. So, dito, picture number 1 natin, masakit or namamaga yung kanyang ipin. So, ano yung expression na ginagamit natin pag masakit yung ipin? 이가 아프다. Okay, picture number 2. So, yung lalamunan niya, masakit or namamaga. Ano yung expression natin for that? 목이 붓다. Ibig sabihin, namamaga yung lalamunan. Okay? So, tingnan natin yung conversation. Sabi ni Ga, 어디가 아파서 오셨어요? Saan po ang masakit sa inyo? Or ano po ang masakit sa inyo? Sagot sina, 이도 blank, 고, 목도 blank. So, ngayon, gagamitin natin si 이가 아프다 at saka si 목이 붓다. Pero we have to transform them so that it will be grammatically correct. So, paano kaya yung magiging sagot dyan? So, yung ido, iga apuda, magiging ido apugo. Explain ko sa inyo later bakit naging ganyan. Tapos, si mogi butta, magiging mokto buossoyo. Mokto buossoyo. Okay? So, ang sabi niya, masakit po yung ipin ko at namamaga din yung lalamunan ko. Okay, so bakit naging ganyan yung transformation niya? So take note, dito ginamit si grammar na go as nayol. So if maalala nyo, meron tayong grammar na na-discuss sa level 1, dong sa or hyong sa plus go. Okay, yung pinaiksi na gurigo. Na ibig sabihin is kapag meron kang list ng actions or adjective na gagamitin or sasabihin sa isang statement. Okay, so ibig sabihin lang yan, and. At saka. Ayan. Sabi niya, masakit yung ipin ko at saka namamaga rin yung lalamunan ko. Kaya yung, if maalala nyo, nung diniscuss natin tong grammar na to, yung i or ga, rl, yung mga object particle natin or subject particle natin is napapalitan ng do. Ayan. So yung iga, naging ido. Tapos yung mog-i, so, i or ga yun, naging do lang siya, no? Yan. So, if hindi nyo maalala, you can check ulit yung ano natin dyan, video natin for that. Hanapin nyo lang yung nayol na grammar. Go as nayol. Okay? So, balik na tayo dito. Yan yung sagot niya. Bakit pala naging buossoyo? So, naging past tense yung butta. Kasi yung question natin is, tinatanong niya saan po ang masakit. Ibig sabihin, nangyari na yung masakit sa'yo. Kaya dapat yung sagot mo is past tense na. Yan, namaga po yung ipin. Kumbaga, sumakit na, namaga na. And naramdaman mo na din na namaga na yung lalamunan mo. Kaya dapat past tense na siya. Now, for number 2 naman. So, dito, masakit yung tiyan. And sa number 2 picture natin, so, bathroom siya, no, or restroom. So, punta siya sa loob ng restroom. Sabi ni Ga, 어디가 불편하세요? Saan po ang uncomfortable? 불편하다, uncomfortable or yung may hindi maganda sa pakiramdam mo, no? Okay. Ang sagot nina, 배가 blank, go, 여러 번, blank. So, 배가, pag masakit ang tiyan, 배가 아프다. Next, 여러 번. Pag sinabi mong 여러 번, it means bon is times. Ibig sabihin beses. Yoro, ibig sabihin many or several. So, ilang beses, mga ilang beses daw siya na, ano kaya yung ginagawa niya? Nagpapabalik-balik siya sa CR or banyo. So, malamang siya ay may diarrhea. So, ano ulit yung diarrhea?
설사를 해요. hada. 설사를 hada or solsada. Okay? So, gagamitin natin yan dito sa mga blanks. So, yung bega apuda magiging bega apugo. And then, yorobon, solsa를 hada magiging solsado. solsado 했어요. Okay, naka-past tense ulit kasi nga, nangyari na. Kaya ka nagpunta sa, pwedeng sa yakuk, kaya ka tinatanong kung anong masakit sa'yo or kung anong kailangan mo. Ayan. So, ibig sabihin, na-experience mo na yung sakit, kaya past tense siya. So, bega apugo yorobon solsado 했어요. Sabi niya, masakit po yung aking tiyan at mga ilang beses na din po akong nag-diarrhea. Yun yung kanyang sinagot. Okay, now for number 3, inuubo or may ubo, gitchimul hada. Tapos yung may lagnat, yori nada. Okay, now punta tayo sa conversation. Sabi ni Ga, blank go, blank. Sumagot si Na, gamgiye golyok kunyo. So sabi ni Na, nadali ka pala ng flu. So gamgi, flu or sipon sa atin sa Tagalog, no? Yan. So, golyotta. Ibig sabihin na nadali or nagkaroon. Yan. Okay. So, ano kaya yung sinabi ni Ga? Bakit ito yung sagot ni Na? So, sabi niya, inuubo siya at may lagnat siya. So, yung gitchimul hada magiging gitchim do hago. Magkadugtong yung ha at saka yung go, no? Gitchimul hago. Gitchim do hago. So, yung natin, ginawa nating do. Tapos, yori nada, magiging yoldo. Nada, magiging nayo. Okay? Sabi niya, inuubo ako at nilalagnat din ako. Sabi niya. Okay? So, pwede din namang yoldo nasoyo. Kung magaling ka na dun sa lagnat. So, depende kasi kung ano yung sitwasyon. So, pwedeng nayo, pwedeng nasoyo. Kung magaling na yung lagnat mo, yoldo nasoyo. Or kung hanggang ngayon, nilalagnat or inuubo ka pa rin, you can say, yoldo nayo. So, we're going to follow yung sagot sa libro, which is nayo, naka-present tense siya. Now, for number 4, picture natin, yan, x-ray, tapos, yung second natin is naka-bandage na yung kanyang binti. So, yung conversation natin, ang question ni Ga, 다리를 많이 다쳤어요. So, again, 다치다, if may nasugat or nasaktan yung part ng katawan mo. So, injury, if na-injure ka, naka-past tense siya, no? Sabi niya, 다리를 많이 다쳤어요. So, grabe ba yung pagka-injured ng binti mo? Yun yung question niya. Sagot ni Na, ne, 다리 뼈가, opo, yung buto ko sa binti ay, yan. So, dito, isa lang yung blank natin. So, ano ba yung expression na ginagamit natin pag nabalian ka ng buto? Halimbawa, sa binti, yan, 다리 가 부러지다. Yan yung isa sa mga naaral natin na words. Tapos dito, parang in-specify niya lang na yung buto sa binti, daripyo. Daripyoga, so yung gagamitin natin sa blank is yung burojida. At ita-transform lang natin into past form or past tense. Burojossoyo. Okay? Since yung question is naka-past tense, kung grabe daw ba yung pagka-injured, and base sa picture natin, after ma-x-ray, na-bandage na, so nangyari na, past tense na siya. 네, 다리 뼈가 부러졌어요. Number 3, 보기에서 알맞은 것을 골라 대화를 완성하세요. Same, complete the blanks sa ating mga conversation by choosing the correct words. Okay? So, word dito sa example natin. 감기약, yung ating medicine for flu, gamot sa sipon. 두통약, gamot sa sakit ng ulo. Okay, dutong is yung sakit ng ulo. Headache pill. 해열제, yung fever remedy or yung pampababa ng body temperature kapag tayo nilalagnat. 소화제, gamot for indigestion kapag di ka matunawan. So, number 1, 아침부터 머리가 아파요. 그럼 blank을 드세요. Sabi niya, simula nitong umaga, masakit na yung ulo ko. Sabi nung kausap niya, kung ganon, yan, mag-take ka ng, nagsasuggest siya, no? Kaya siya naka-useyo-seyo form.
So, ano yung gamot ba sa sakit ng ulo? Yung dutong yak. So, sagot natin dito is dutong yak, as is lang. Yan, dutong yak, tapos dugtong si ul. Kung ganon, mag-take ka ng headache pill. Yun yung sabi ni na. Number 2, konmuldo nago mokto apayo. Yan, sinisipon ako at masakit din yung aking lalamunan. Anong sagot ni na? Ama gamgi il koyeyo. Baka malamang ano yan, flu yan, sabi niya. Okay. Tapos, blank, deseo. So, nagsasuggest ulit siya. Mag-take ka ng, so dahil nga gamgi, malamang daw ay gamgi yon or flu yon, malamang ang sinasabi niya na i-take is yung gamot para sa gamgi or sa flu. So, gamgiyak. Is lang ulit, gamgiyak. 감기약을 드세요. Number 3, 시간이 없어서 점심을 급하게 먹었어요. Sabi niya, wala na akong oras kaya yung lunch ko ay minadali kong kainin. Okay, nagmadali daw siyang kumain ng lunch kasi nga wala na siyang oras. 지금 속이 너무 답답하네요. Sabi niya, ngayon yung taptaphaneyo, parang hindi comfortable yung kanyang tiyan, parang may something, yung feeling ng hindi ka matunawan, yan. Tapos, ano yung sagot ng kausap niya? Yogi blank ka isoyo. Pali 드세요. Yan, try mo take na to, sabi niya. Bilisan mo, inumin mo to. Ano daw yung meron? So, ano yung gamot for indigestion? 소화제. Niya, ito merong 소화제 dito. Yan, meron daw siyang gamot for indigestion. At sabi niya, dali at inumin mo. Sabi niya. Okay? Again, taptaphaneyo, pag hindi makahinga yung for example, soak. Soak means yung nasa loob ng katawan mo. Yan. Number 4. Gitchimdo hago yoldo nayo. Inuubo din ako at nilalagnat din ako. Nauubo ako at nilalagnat ako. Sagot niya, yogi gamgi yakwa blank를 같이 드세요. Yan, i-take mo tong dalawang to. So, ano yon? Gamgi yak at saka ano yung natitira? Heolje. Yung gamot sa ating lagnat. Okay, kasi sabi niya, inuubo ako tapos may lagnat din ako. Heolje. Number 4 instruction, same pa rin. Pipili tayo ng tamang sagot dito sa taas. Number 1, tingnan natin yung picture. So, nagdidikit siya ng salonpas, or medicated patch. Sabi niya, 어제부터 어깨가 아파서 simula kahapon, masakit na yung aking balikat. Kaya, anong ginawa niya? Malamang nagdikit siya ng salonpas or medicated patch. Ito yan. 파스를 붙이다. So, yung 파스를 붙이다 magiging 파스를 쳤어요. So, past tense. Bakit? Sabi niya, 어제부터, kahapon pa daw masakit. Kaya, malamang past tense na. 파스를 붙였어요. Number 2. 요리를 하다가 손을 다쳤어요. Habang nagluluto ako, nasugatan yung aking kamay or yung daliri, specific sa kamay. So, anong ginawa niya? Yan, naglalagay siya ng band-aid. So, ito. 밴드를 붙이다. 밴드를, so ito, past tense na lang din, 붙였어요. Dahil nasugatan na siya, at malamang idinikit niya na. Okay, or in-apply niya na yung band-aid sa kamay niya. 밴드를 붙였어요. Okay, so number 3. 약을 바르기 전에 먼저 blank는 게 좋겠어요. So, ano ba yung ginagawa? May cotton tayo dito, tas malamang dinidisinfect niya yung sugat, So, sabi, 약을 바르기 전에, bago, so before or bago mo, pahiran ng gamot. 바르다, to apply, okay, or pahiran, yak ng gamot. So, 약을 바르기 전에, bago mo pahiran ng gamot, yung sugat daw, 먼저, first, una, anong gagawin? Disinfect mo muna. Okay? Ang pagdi-disinfect ay maganda. Okay? 는게 좋겠어요. So, asan ba yung disinfect? Ito yan. 소독약을 바르다. So, yung 소독약, yung disinfection. Okay? Yung ating disinfectant. So, pwede yung
agua oxinada, pwede yung betadine, yan. Okay, so ito yung sagot natin for number 3. So, i-disinfect mo muna bago lagyan talaga nung pinakagamot mismo. So, 동약을 바르, so as is, 바르, remove mo lang yung da, 바르는 게 좋겠어요. For number 4, 얼굴이 뭐가 자꾸 나서 blank. Sabi niya, sa mukha ko, may kung anong blank, 자꾸 나서. So, 자꾸 means repeatedly, parang paulit-ulit. Okay? Paulit-ulit na naso, may lumalabas or may tumutubo. Sabi niya, yung sa mukha ko pa paulit-ulit na lumalabas or tumutubo, kung ano man yan. Kung pimple ba yan or whitehead. So, anong ginawa niya? Yung natitira natin is 연고를 바르다, which means to apply ointment. 바르다 to apply, ipahid, 연고, ointment. So, yung sagot natin ay 연고를 발랐어요. So, gagawin lang nating past tense yung 바르다. 발랐어요. Okay? So, that's for vocabulary. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.